Bumalik po ang Good Morning Kuya. Puntahan po natin ang ating one and only radio mobile booth na sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Lulan po si Monica Veralio. Good morning, Monica. Good morning again sa Yukong at sa ating mga kasambahay. Nandito nga tayo sa Barangay Holy Spirit para sa ating ikonsulta mo. At ngayong umaga ay kasama ko ang isa sa mga kasambahay po natin, si Sir Leopoldo A. Alapapara. Si Sir Leopoldo po ay isang purok leader dito sa kanilang barangay at meron siyang isang legal matter na gustong ikonsulta sa atin, Kong. Kaya Sir Leopoldo, ikonsulta niyo na po. Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating barangay. Kilala niyo na po siguro ako si Leopoldo Alapapara. Dito po sa aming barangay, gusto ko pong ipaabot sa lahat ng mga magulang tungkol po doon sa mga batang kababaihan na sa hating gabi po ay nandyan sa kalsada. Sana naman po yung mga magulang, mabigyan po sana nila ng magandang aral yung kanilang mga anak tungkol po sa kanilang sitwasyon sa nangyayari sa ating gabi sa kalsada. Kaya kami pong mga taga-barangay, nahihirapan din sa kanila sa pagsugpo kang pagtatambay nila sa kalsada sa oras ng hating gabi. Dahil itong pong Barangay Holy Spirit, ipinaiiral po dito ang curfew hour sa tuwing alas 10 po ng gabi. Kaya po kami, mga taga-barangay na namumuno, ang amin pong adhikain, mapabuti po ang inyong mga anak. Lalong-lalo po yung mga kabataan dyan, na sana po sila magsikap mag-aral upang sila ay matuto upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa kanilang pagpapamilya nila sa pagdating ng panahon. At tungkol naman po dito sa aming barangay, tungkol po sa peace and order ay talaga po namin ginagampanan dito sa aming Barangay Holy Spirit. At ang aming pong barangay kapitan ay talagang masigasig po na mapabuti itong Barangay Holy Spirit. At ang aming pong kapitan na si Barangay Felicity Muchito Balmosina ay talaga pong napakasipag na barangay captain. At ang aming pong itong barangay, makikita po dito kung gaano ka-improvement ang aming barangay. Makikita po ang aming mga, ang nagawa ng aming barangay kapitan dito na si Chito Balmosina ay talaga pong improvement ang aming barangay. At ito pong aming mga magulang dito ay nakikisa naman po. Sir Leopoldo, kanina po nabanggit niyo sa akin. Actually, Kong, ito yung sinabi sa akin ni Sir Leopoldo kanina na yung nga daw ilang mga kabataan kasi tulad ng nabanggit ni Sir Leopoldo, yung ibang mga kabataan kapag hating gabi, beyond curfew hours, minsan daw kasi parang pakalat-kalat daw po sa daan. At minsan, bukod doon sa mga babae, meron din mga lalaki na, well, duda lang naman nila Sir Leopoldo, mga miyembro daw ng mga gang o kaya ng mga fraternities na minsan hindi yata nagkakaunawaan at nag-aaway-aaway. Pero kasi under the law, sila daw ay, well, alam naman natin, mga minor. So, hindi naman nila pwedeng ikulong or anything. So, gusto sanang itanong ni Sir Leopoldo, ito yung kinuwento niya sa akin kanina, na ano daw ba yung mainam na gawin kapag sakaling meron silang ma-encounter na mga gantong klase, mga bata na ma-involve nga sa isang magulong sitwasyon, saan ba sila pwedeng dalhin, saan ba sila pwedeng i-refer para in the future, makaiwas sila sa pareha sa sitwasyon. Kong? Well, unang-una, ang kailangan nga gawin, syempre, imitin muna yung lahat ng mga magulang, no? At i-identify kung sino-sino yung mga anak na pasaway o lumalabas kapag may curfew na. At kapag yan, para at least alam ng mga magulang na ano yung mga ginagawa ng mga anak nila. Pangalawa, yung usapin tungkol sa mga gang, at kung meron po silang pwedeng gawin, pwede po nilang i-detain for a few hours yung gang at i-turn over yan sa DSWD para magkaroon ng counseling. Dahil alam naman po natin yung hindi nga pwedeng ibilanggo, no, itong mga kabataan ito dahil if they're underage. Ang importante dito, nabibigyan po ng counseling sila dahil naniniwala tayo na pwedeng i-reforma ang kaisipan ng mga kabataan. So kung meron po silang nahuhuli, pwede nilang i-detain o kunin na kaagad nila yung mga pangalan at kung saan sila pwedeng mahanap. Tapos makipag-ugnayan sila sa local DSWD, imbitahin po nila sa kanilang barangay at para magbigay ng counseling dito sa mga bata na masabi po natin na hindi sumusunod sa mga batas natin pambarangay.
Okay, Monica? Okay, maraming salamat sa iyo, Kong, at Sir Leopoldo. Naliwanagan naman po tayo dun sa mga pwedeng gawin. Ayan, maraming salamat po muli kay Sir Leopoldo Alapapara. Siya po ang product leader dito sa BPSO, dito po sa Barangay Holy Spirit sa May Commonwealth. Yan po muna ang ating ikonsulta mo sa barangay. Abangan niyo po muli kami bukas. Ako po muli si Monica Verallo. Lulan pa rin syempre na one and only UNTV Radio Mobile Booth. Kong? Yes, maraming salamat, Monica Verallo. Diyan po sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, lulan po ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth, the one and only in the Philippines.